worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel like you're working, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I can see that you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I just see that you're working. Even when I just see that you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker,
sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, ang dakila ng walhati at pasasalamat. Minsan pa, O Lord God, dumudulog kami din sa iyong harapan. Sama-sama, O Lord God, at hawak kamay, O Lord God, na lumalapit at humihingi ng gabay ng Banal na Espiritu. Nawa manaog sa amin ang Banal na Espiritu at samahan kami, O Lord God, sa aming sama-samang panalangin. At ganun din po, O Lord God, dalangin namin ang kapatid na mag-i-exhort, O Lord God, para sa iyong mensahe na nais ninyo iparating sa amin. Pagkalooban ninyo kami ng kaalaman, kaunawaan, at knowledge, wisdom, and understanding, O Lord God. Nawa, O Lord God, ang mensahe na ipaparating mo sa amin, maging gabay namin ito sa pang-araw-araw namin paglakad sa mundo ito. Nawa, manahan at magrema ito sa aming buhay. Dalangin namin, O Lord God, na ang bawat ipapanalangin namin sa gabi ito ay minsan namin ipanalangin, ngunit pagkalooban nyo kami na magtiwala na ibibigay ninyo ang katugunan sa bawat panalangin ito. Sa mga kahilingan ng aming mga kapatid, nawa, O Lord God, bigyan mo ito ng katugunan. Hindi man namin batin kung kailan mo ito tutugunin, ngunit ipaunawa mo sa amin, O Lord God, na hindi mo kailanman, O Lord God, na isasawalang bahala ang aming panalangin sa inyo. Bigyan mo po ang bawat isa sa amin, O Lord God, ng pusong mapagkumbaba, pusong galisay, O Lord God. At sama-sama namin ipanalangin, O Lord God, ang mga kahilingan ng aming mga kapatid. Ito man ay patungkol sa pananalapi, sa kalusugan, O Lord God, sa guidance, O Lord God, sa trabaho, sa restoration, O Lord God, ng pamilya, sa salvation din ng aming mga bawat pamilya at kamag-anak, O Lord God. Nawa, walang makakahagdang, O Lord God, sa aming sama-samang panalangin, O Lord God, sa lahat ng mga kahilingan na itulungan namin ngayong gabi. Salamat, O Lord God, sa tahanang ito na binuksan nyo na aming bahay panambahan. Dalangin namin ng bawat corner, O Lord God, naroon ng mga anghel ninyo na isinugo. Nasamahan kami upang pantayan, O Lord God, na walang anuman gawa ng kaaway at siyang makakapasok o makakasira ng aming sama-samang panalangin. Maraming salamat din sa aming mga pastor, O Lord God, sa kanilang puso, sa kanilang patinsayan, sa kanilang pagpapagal, O Lord God. Pinuksan nila ang tahanan ito para dito namin ilaw sa pagpupuloy at pagsama sa inyo. Minsan po, Lord God, ipalawak ninyo sa amin ang kahalagahan ng sama-samang panalangin. Nawa sa mga oras na ito, ay naroon ang aming kagalakan, naroon ang aming pagkasigasig, at patuloy kaming magiging masabik kami, O Lord God, sa bawat Thursday, O Lord God, sa aming sama-samang panalangin na naroon kami upang matuto, upang magkaisa, at itaas ang mga panalangin ito at ibigay sa inyo. Minsan pa, O Lord God, muli, ang Banal na Espiritu ang siya nawa ng aming mga kasama at tingin bawat isa sa amin. Muli, gabayan ninyo ang mag-i-exhort sa gabi dito sa pamamagitan ng Kuya Arnold, O Lord God. Dawa ang mensahe nito ay magrema sa aming puso, O Lord God, at tago mo lamang siya sa inyong likuran. At ang iyong mga salita ay siyang mangibabaw sa mga oras na ito. At dawa, O Lord God, ang mensahe ng iyong salita ay ibigit namin maunawaan. Minsan pa, O Lord God, maraming salamat sa oras na ito. Bagamat naroon ang kapagalan ng bawat isa, pagod nila, O Lord God, ngunit naroon pa rin ang kagalakan upang ilaos ang panalangin ng ito. Yes. Sa ilamang, O Lord God, binabalik ko ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdataguhan at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus na aming nanulugos at sa pakikisa ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Sige po, magandang gabi sa lahat. Gabi. Ano po ang sa gabi sa lahat. Awal po natin ang mga bisita po natin ha. Dati, Hello. welcome po sa panumbahan na
This is the Great I Am Church. So, ngayong gabi, yung mensahe po natin ay pinapaabot ng ating Panginoon is yung title na kita natin sa ano natin. It's for us to be a builder, not a breaker. No? Ito po ay patungkol sa be a relationship sa pamilya po natin, sa ating panambahan na dito. So, it's can be applied. Tignan po natin kung ano po yung mga purot aral na maaari po natin maano po natin. Mag-apply po natin, mabima po sa atin, at maaaring ipasa buhay po natin, no? Yung mga salita ng ating Panginoon. The Bible verse as our reference sa Ephesians 4 verse 16. Ephesians 4 verse 16, no? Sabi, from Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. No, maliwanag po that from Him, it's Jesus Christ as the head of the church. The whole body represents us, the church, no? Believers. And joined and held together symbolizes unity. As each part does its work, each has purpose and role, and growth happens hindi lang po sa panambahan, as an individual also. Yung development po ng isang tao, nangyayari po siya is when we contribute. Kung nagko-contribute po yung bawat isa po sa atin. You know, we at testimony, no, kaya would like to take this opportunity to papasalamat po sa ating leadership kasi sa ginagawa po nila nito. Talaga pong you have assigned, alam niyo po yung talagang paano i-assign yung the leadership. Bibigyan po kami ng rule, not for, kasi ayaw nyo to is the burden, no? Because you are looking after. Now, when we share something, kasi yung ganito pong gawain, bibigyan ka po na ano, you have to study the word. You have to research the word. And when you research the word, makikilala mo siya in the process. Malalaman mo, ganito pala yung pangako ng ating Panginoon. Ganito pa yung salita niya. Be it sa Lumang Tipa o sa the New Testament. Kung binigyan ka po ng assignment, nagkakaroon po ng opportunity for you to grow. Kaya maraming salamat po sa ating leadership. So let's proceed po. So yun, titingnan po natin, doon po tayo sa book of Nehemiah, no? Story po sa book ni Nehemiah. Si Nehemiah po, he's the man who rebuilt yung wall, and he restores the hope of Jerusalem. No? Titingnan po lang. Short lang siya. Titingnan natin yung, just a refresher kasi, napag-aralan natin dito, yung story niya. But for us to be refreshed, titingnan po natin, during that time, we understand, no, during the Babylonian rule, the Jerusalem was completely destroyed. Talagang na-destroy po sila. And the people who are living in Jerusalem, they were exiled. No? Nagkawatak-watak po sila lahat kasi wala na po silang bahay doon. Kasi nilusog po na, tinake over ng Babylonian rule. No? After that, dumating na naman ito, Persian Empire under ni King Artaxerxes, no? So natalo nila yung Babylonian, then yung empire naman po nila, yung yung namuno doon sa regions, no? So by the time of Persian Empire, inalaw po yung mga those who survived during that exile, pinaalaw po sila na bumalik doon sa kanilang homeland. They were allowed to return back to their homeland, to build their temple, yung mga bahay po nila. But however, the Jerusalem remains to be vulnerable talagang kasi the walls are not yet been rebuilt. No? So, during ancient times, sa panahon po yun, sa
ang yung wall, it does not only represents yung physical barrier from the enemy's attack. It also symbolizes the strength, the stability, and the dignity of the people. So, without those walls, Jerusalem remains to be exposed. No? So, here comes Jeremiah. Makita po natin dun sa sa chapter 1, no? As soon as he hears the news from sa kanyang, by the way, Jeremiah was compared to the king Artaxerxes during this time, and nandun po siya sa Persian. And the modern day now, it's Iran. So nandun po siya sa Iran. Imagine, malayo po siya sa Israel. No? So, bumisita po yung isa sa kapatid niya, then pinalitas po sa kanya na ito yung nangyayari ngayon sa mga kapatid natin, sa kababayan natin na nagsumbong sa exile. At Nehemiah, nalumo po siya. Kita po natin doon. Sabi na, sat down, he mourned, no? Bakit? Kasi alam po niya that his people were demoralized. Not only sa physical, because he also understands that it's spiritual. Because Jerusalem represents the presence of God among His people. Na alam po niya yun, no? For Nehemiah, the walls were not just stones. Hindi lang po siya mga bato. Rebuilding it means to restore the dignity and to honor God's name. So to make the short story, nagkaroon po siya ng immediately, makita natin sa chapter 1, na nalumo siya, and he prayed, fasted for days. No? So, nilagay ko po yun dito sa material natin, yung prayer po ni Nehemiah, which maging basihan din po natin. It would be a great reference for us sa ating mga kasamahan, how we should pray. First, he exalt the name of God, the greatness of God. Sinabi niya dyan, the God of heaven, the great and awesome God. Sinabi niya dyan, he acknowledged the sovereignty and the faithfulness of God to His covenant of Israel. No? Then as the prayer goes, makita po natin on 8 and 9, verses 8 and 9, he reminded God through his prayer sa mga salita ng ating Panginoon kay Moses, quoting Deuteronomy chapter 30, verses 1 to 5, ang sabi niya, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. So kinut po niya yung mga salita ng ating Panginoon kay Moses na kung magiging babalik siya sa lugar na nandun yung presensya na. So, by doing this, remember, he's a cupbearer, no? Sa king. Kasi during the time yung king, so makapangyarihan po talaga yun. Pero alam po niya, he understand na he needs to do something. No? He understands that God, from there, after saying this prayer, from there, he understands that God is in control. Na kailangan niyang i-fulfill po yun. By the way, sa Nehemiah, hindi po siya, he's not a prophet po pas. For the time, no? He was just an ordinary man, no? Makita po natin, no? Kahit napaka-ordinary yung tao, walang makakapagpigil pag si Panginoon na po yung kikilos to fulfill His purpose po. Makita po natin, he's just a cupbearer of the king. Traveling from Iran to Jerusalem, granted permission by the king. Binigyan pa siya ng mga kasama. Binigyan pa siya ng letter or permission, a working permit or something like that. So he arrived safely po sa Jerusalem. Dumating po siya ng walang safe po yung pagdating niya. So for 3 days, hindi po siya immediately he presented himself. Hindi po. Naghintay po muna siya for 3 days at lumalabas po siya tuwing gabi. He made an ocular inspection. Nagkaroon po siya ng assessment. Nagkaroon po siya ng planning. Nagkaroon po siya ng kanyang strategy kung paano
itatayo muli kung ano yung kailangan. So in chapter 3, makita po natin, verse 1, the work begins, no? Nag-start na po yung trabaho nila. So as prescribed, as described on this, nagkaroon po ng each person, each yung parang, ito yung pamilya mo, dinidivide po siya, doon ka magtrabaho doon. Nagkaroon po sila ng trabaho sa each section of the world. Ganun po yun, nagkaroon po sila ng responsibility. So titingnan po natin, kung lahat po tayo nagtatrabaho, lahat po tayo, everyone will work, stand together, no? Yung wall, ano po siya, aangat po yung magkakaroon po ng result po, di ba? So that is how God's work needs to be done, no? God's design is not done for a few people doing everything. Hindi po pwede na kunti lang. But with everyone doing something, the wall will not go up by one man alone. Hindi po pwede isa lang. Ano din po sa ating panambahan na hindi po pwede the leadership of the church, sila po gagawa lahat. So, dapat, each of us, may kanya-kanya pong rule. No? Para magiging mainam at pagpatayo po ng wall. So, let's continue. So in Psalm 133, this is our reference also, verse 1 says, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Unity builds something that will last. Division delays the work, but unity strengthens it. In Nehemiah's time, during sa time niya, when one people or one person will step out or will lift out from the section of the wall, the entire section of the wall, magiging weak po siya kung iiwanan po ng tao. Stop niya yung trabaho niya, magkakaroon po ng gap, magkakaroon po ng weak point. Same is true sa church din po natin. Kung when someone steps out, magkakaroon po ng gap. The gap will be visible. But when everyone steps in, the wall will start strong. No? Napo-close po yung gap. Init po ba? Okay. The wall didn't rise because of one leader alone. It rose because everyone was united with one purpose, one mission, and one heart. No? So, isa sa challenge po natin is alamin po natin which section of the world po tayo nagtatrabaho. Even sa church, ano part sa ministry po tayo. No? Whatever it is, let us not siguro wait for someone to do it. Wala po natin hintayin na may tao pang mag-feeling po doon. Di ba? Alam po natin na our abilities, our capabilities, kaya naman po natin gawin yun. Kung pa rin yun, let's present ourselves po, no? To raise the burden, to make it all the people. If we do our part, the kingdom of God will rise stronger. No? Lahat po tayo tataas po yun. And when we stand united, the gates of hell will not stand a chance. Tama po yun. Wala pong chance yung kaaway po natin pag tayo po lahat nagtutulong-tulong. Amen. So, let's proceed. Sa chapter 4. Hanggang chapter 4 na lang po muna tayo kasi mahaba. Kukunti nga litas. Titignan lang muna natin. So, chapter 4, as soon as the wall begins to rise, so did the voices of the opposition. Nandun na po yun sa katauhan ni Sanballat at saka ni Tobiah. Yes. Sanballat is Amohabonite, mas? Yeah. And si Tobiah is Ammonite. Ito yung grupo ng tao that they were cast out from God na hindi babalik doon sa promised land. Tama po ba na? So that's why, ganun po siya lang ka-bitter.
Ano po sila kasilos? As soon as nakita po nila yung wall, unti-unti, makikita po natin doon, they mocked the people who were working there. Sinasabi po nila doon sa chapter 4, verse, saan po yung verse na yun? 2 to 3, kita po yun silang dalawa, start mocking. No? Now we have to notice something. Sa ginawa po nila, they didn't start the attack by using the swords, using any swords, no? The attack using words first. It's true, same sa panahon din po natin ngayon. So, maybe yung conflict sa relationship, maybe not the relationship, maybe the yung war natin between nations, no? Napapansin natin, it all started by choosing the wrong words, no? It all started by the criticizing, the criticism, by mocking. Di ba? Yes. Yun po yun, no? Alam po ng kaaway natin, the enemy knows that the easiest way to tear down a wall is to tear down the people who are building it. Tama po yun. Yung tayo po pinaka-easiest target. And sinabi, the critical spirit is one of the enemy's favorite tool. Bakit? Because a critical spirit can damage or destroy unity everywhere. Sa bahay, sa trabaho, sa relasyon, sa magkaibigan, and most especially sa church. How do we determine? Gusto na po sa atin ang may critical spirit. Na? It's a discernment, no? Nagkaroon na po tayo. I'm saying this to be, let us be careful with someone who's having a critical spirit. Kasi talagang nakaka-destroy po siya talaga. No, it has been proven over and over again na ganun po yung nangyayari. No? Tignan po natin yung Proverbs 15, verse 1. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Harsh, mocking, and discouraging words stir up conflict, divisions faster than anything else. Totoo po yun. Criticism, yung harsh words, discouragement, lahat po ng ito, stir up, nagkikreate po siya ng conflict, division, sa lahat ng society po na. And the Bible warns us about this in Ephesians 4, verses 29. Sabi, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. Remember, unity is built with encouragement. Amen? But criticism destroys it. Criticism without love divides. Encouragement with truth unites. Tingnan po ba tayo doon? No? No? So, i-comment ko lang wala. I will just pause for a while. I-comment ko lang yung magpo-comment lang ako sa ating leaders. No? Sa leadership sa panambahan na ito, especially kay Pastor Bernard. Siguro we all agree, no? Siguro na matagal na nakasama ni Pastor Bernard dito, na lahat po nang lumabas sa words po ni Pastor Bernard, everything is encouragement. Everything is uplifting the moral po sa atin lahat. Hindi lang sa in all, sa akin, I'm sure, sa'yo, sa lahat po na ito. This, yung magiging good example po natin. Na lahat ng bibigkasin po natin, nakaka-uplift po siya ng moral. Nakaka-encourage po siya sa bawat isa. It is very helpful po sa pagkakaroon po tayo ng unity, ng strengthening each other, building each other up.
not destruction, not tearing down each other. Kaya, Pas, salamat po sa naging example. So, yun, nag-start na po yung opposition. The people could have stopped and quit. The people could have listened to those oppositions. They could have taken the insults and sa puso nila, and they will quit. But the people didn't quit. Hindi po sila nag-quit. Bakit? Sabi po dito, sa Nehemiah 4:6. So we rebuilt the wall till all of its reached half of its height, for the people worked with all their heart. Napakit ko po kanina sa challenge ko, anong section po tayo? Anong ministry tayo nagsiserve? Yes. When we are serving in a ministry, for me, let's do it with wholehearted. Buong puso-puso natin ibibigay. Hindi pwedeng half-half, hindi pwedeng for the sake of doing it. Kasi believe me, hindi po magtatagal talaga. Kasi sometimes the oppositions, hindi po siya tao. Right? Sometimes, yung opposition, they are, yung kaaway po natin na binubulong po sa atin, nag-create po siya ng doubt. Ito po yung hindrance sa progress po natin. Binibigyan po tayo ng doubt sa bawat sarili natin. Magsasabi po sila, pagod ka lang, ano nila kasi okay naman bukas eh. Huwag mo nang mag-practice kaya kasi okay lang yan kasi alam mo naman yun. Madali na lang yan. At may magsasabi sa'yo, ma-offend ka ka kasi hindi na ako masimba kasi masaktan ako sa sinabi ni Pastor eh. Kuya, Amen. Ito si Kuya, That's true. That's it. So what makes us? Pag ganun po yung magiging attitude natin, no? Saktan ako, Bas. Masakit masyado. I feel I don't deserve to be treated like this. I don't deserve na sinabihan niya ako ng salita. I invested time, effort, monetary, sa panambahan na ito. Sinabihan ako ng ganyan. I don't feel masakit sa akin yun. And that's your emotions talking to you. That's the enemies telling you you are not worth it. You are good enough. That's the enemy. It's not coming from God. That's the story. Isa po yun. Dapat maging aware po tayo. Remove that doubt, go back to the Word, basahin mo po yun. Kung ano yung pinakahawakan nyo na verse, read the context, namnamin nyo po, and then I'm sure with the help of the Holy Spirit, mag-i-enlighten po siya. Babalik po po. Normally, kasi tao tayo, nagkakaroon talaga ng distractions. Nagkakaroon talaga ng distractions. Dahil sa isip po natin. Okay? Magwala po ganyan. Guys, clear. Now, let's proceed. Okay na lang, no? So, ganun po yung nangyari, no? The people who are working did not let their critics steal their unity and their progress. Right? But it doesn't mean, sometimes also, in a healthiest team, sometimes you have people will speak the truth. It doesn't mean na ilaboy po natin discussion. Sometimes you have to sit down, discuss, speak the truth, but speak the truth with love. With love. Because remember, the goal is always for the growth and the development of the individual, not a distraction. No? Sabihin natin yung totoo, pero may compassion. Ano ba? May humility. No? Ngayon po tayong dapat gano'n. Hindi po pwede na sabihan na natin. And then, eventually, the person will be destroyed. No? Kakaroon po na siya ng doubt, especially for us na bagong Kristiyano. Hindi pa talagang sabi natin na that's iba naman yung pananampalataya natin. The enemies, the enemies yung paborito po niya. Tayo. Kasi being Christians. Paborito tayo niya. Nag-ihiwalay doon. Dito sa palambahan ko natin. No? Let's picture out
like a family, no? Sa isang bahay pamilya. Makikita po natin dito na when a constant mistake is met up with a constant criticism, like we say, na talagang sa isang bata, sabihin natin na you can never make it right. Why can't you be like your sister? No? So that there is a constant criticism. Eventually, the child or the person will stop doing that because he cannot do it better. But because the words has broken yung spirit niya. No? There's a difference in saying, hindi ka magaling dyan. And here's the difference of saying this, here's how we can improve. I believe kaya mo yan, kuya. I believe you can do it. No? Again, the goal is not to tear down, but to build up, to encourage. No? Ganun po dapat talaga. No? Hindi pwedeng immediately i-break mo siya. Sometimes it's hard, no? It's hard to do this when you're in ministry. Kasi may mga kasama tayong hindi mo maano. But good thing na naging example na maganda is ginawa ni Pastor Bernard sa ministry mo na sa amin. Nakita po niya na there's something wrong. So he do it in a formal way. No? He called everyone. Kamo po kami lahat. Then, he mentioned ito po yung may kunting ano. But he do it with compassion. No? Again, alam po niya that the goal is not to tear down, not to point out na kaya kasi dito ganyan. But to build up. No? So, ito po yun, no, that base sa mensahe natin, that the wall of a home, of a church, no, hindi po siya nagka-crumbles from outside. No? But, for the words na nababanggit spoken inside the souls. And here's something that worth asking ourselves. Base sa reflection natin, kita natin sa Proverbs 18:21 na am I using my words to build walls or break them? Sa trabaho natin, sa relationship natin, sa bahay natin, sa panambahan natin. Do people feel blessed? Do people feel stronger? Do people feel encouraged? Or do people, when they walk away, they will feel encouraged and they will bring with them a broken spirit? So we will reflection natin. No? I hope and pray that yung mensahe na to, we can move forward in solidifying the church by choosing to be a builder rather than a breaker. Glory to God. Salamat po. Amen po. Yes po, thank you for your So, yung pumasok ko sa isip ko, of course, all of us is continually growing as a Christian. So, may panahon talaga na nagkakamali tayo. So, but sa atin naman, siguro maging humble tayo because to receive the correction because it is for our own growth and our own improvement. So, huwag po agad na mag-react kumbaga. Instead na paano mo na i-relax mo na i-analyze mo ano yung sinabi. Tapos patience po muna. Kasi yun po kaya yun po. Wala
Saka nakarelate sa kanina sa mga sagot sila. Ayan. Parang po kasi sa akin, yun guys, katulad na sabi ni Very good. Kuya No, Chong, pero na kailangan na pakinggan muna natin. Every time na may magsabi na, hindi naman sa, kasi may ibang tao na kapag pinagsabihan mo is magagalit agad. Dahil nga, hindi niya ina-analyze muna. Tapos, yun nga, kailangan pakinggan muna natin lahat ng sasabihin bago tayo sumagot. Para mas maintindihan natin kung ano yung tama at mali sa ginagawa natin. Hindi sa mali ka ganito sa galit or what. Basta pakinggan mo lang siya at para malaman mo din kung ano yung pwede mong maitama sa sarili. Ayun. dapat napakagandot din ng isang taong kakilala. Good evening sa lahat. Ayun, add lang sa kanila kasi yung sa kanila is about sa goals, sa patient. For me naman, according sa ang goal kasi, hindi mo kakaya yan, hindi yan mabibuild ng isang tao lang. Kasi yung isang tao, siya lang yung mag-manage ng lahat. Kung mahina yung foundation ng lahat, mababalian tayo. Walang pa, parang sa bahay. Pag mahina yung foundation ng bahay, pag wala yung paang isa, hindi magiging straight ang bahay, magiging pali, Tapos, sa naman, sometimes kasi masyado, these days, mga Gen Z, masyado silang sensitive. So, for us, millennials and the previous, kailangan kasi choose the right words. Because sometimes, we don't know, nag-hurt na pala natin yung tao by the words we speak to them. So, kung gusto natin na magbago siya, pero natin muna sa sarili natin. Kumbaga, muna natin yung mag-reflect ka muna, what if ako yung sa position niya, tapos sasabihin ko to, ano yung mararamdaman ko? Kasi minsan, for my example, isa ako sa mga things like this. Siguro third life ko na to siya. Isa ako sa mga tao na naglalaslas ako before. There's a mark and evidence. Naglalaslas ako, dumating na anxiety, depression, na gusto ko na tapusin. Sabi nila, it's prayer. It's not about just prayer. It's about you. Andun yung prayer, ako ng mga pero yung mga sinasabi ng kaya nga ang sabi nila, choose your friends well. Hindi mo kailangan yung previous ni Pastora, yung about nga na, mind is very powerful. And then mind, choose words. Second on words, and then heart. Hindi ito yun eh. So, yun nga, yung para sa sa simbahan, dapat lahat tayo maging active, tapos ayun, maging sensitive din tayo sa isa't isa. Yan, thank you. Saan nakagawa itong dalawa to, Ate Carol? Bakit di mag-iasagot? Oo nga. Sa akin naman magpo-focus ako din sa siyempre naman, diba, tulad sa church natin, thankful, diba, may kanya-kanyang ministry, diba, may nag-aayos ng upuan, may nagluluto, may nag-transport, may nagluluto, may naghuhugas ng pinggan, and then after worship, may nag-aayos ng gamit. Diba po, sabi ko nga kay Pastor nung isa, na may isang church sa Africa, sabi niya, may isang church sa Africa, kung ano yung pinakamataas na status mo sa buhay, yun ang pinakamababang level, ministry mo na gagawin sa church. Kung ikaw yung doktor, ikaw yung tagawalis. Kung ikaw yung attorney, ikaw yung tagalinis ng CR. Kung ikaw yung professor, ikaw yung tagahugas ng pinggan. Ganon. Para wala doon yung boasting, yung pagmamalaki na ganito ako, dapat tratuhin nyo ako ng ganon. Yung ganon. Kaya, dito naman, sabi nga, meron kasi ibang church ako, naranasan ko, yan hindi naman nagsabi ng church sa akin, isang kapatid, na may mga churches na groupings. Group dito yung mga
attorney, doctor, look dito yung mga nurses, look dito yung mga workers. Di ba? Tapos, pag may alisan, kung sino lang yung may pera, sila lang yung kasama. Dito sa atin, kahit wala kang contribution, kasama ka sa grupo. So, ibig sabihin kasi, parang lahat kayo, pantay-pantay lang, regardless dun sa status ng inyong titulo o trabaho, di ba? Wala dapat. Kumbaga, kasi, di ba po, mas mahirap kasing tumulak yung mahihina na itutulak nila pataas yung malalakas. So, yung mga stronger, mas madali nilang itaas yung mga mahihina. So, ibig sabihin, para umangat lahat, yung stronger person, sila talaga yung mag-i-effort na itaas yung bawat kakatiban. Di ba? Kasi, yung isang mahina, isang hindi masyadong may kaalaman, ang hirap niyang turuan yung masyado ng matalino. Pero yung mas maraming kaalaman, mas higit niyang matuturuan at mas kumbaga, mas deeper niyang matuturuan yung mga yung mga kapos sa kaalaman. Di ba po? Yun dapat ganun. Kumbaga, lahat tayo, from yung sa lahat ng kapaturan, taas, sabay-sabay lang yan umaangat. Tulad nga ng pag-build ng walls, hindi naman yan nagpipisa sa taas pababa eh. Ang build ng walls is from foundation pababa. Habang tumatagal, habang nag-i-effort lahat, tumataas yung wall. So, yun lang po. Kumbaga, kung lahat na unity, lahat magiging successful. Amen. I-judge daw. Baka umatras ka. Hindi mo magsasalita. Be a builder, not a breaker. Dito tayo sa builders, focus on creating and contributing positively. Wow, English. Breakers naman, focus on tearing down and criticizing. Sige, anong hatol dyan? Okay. Ha? Anong hatol? Okay. Hindi sa akin lang, totoo yung sinabi niya kanina. Yung minsan kasi mag-isip ako, naku, pwede bukas. Matulog sana ako. Mag-chat kaya ako nila na absent muna ako. Dahil pagod at antok. Para magbulong ba? Ito, yun ang gagawin mo, mag-rest ka. Kahit isang Friday lang o isang Thursday, may magbulong talaga. Paano naman yung Panginoon? Baka, alam mo naman, silent lang yun. Takot ako sa mga consequences. Ngayon, pagod ako talaga, pero nag-chat ako sa iyo, nag-isip-isip ako eh. Pasundo ba ako? Sundo na. Amen. Sinandito ka. Salamat niya pa rin ako. Binigyan niya ako ng makasulog. Amen. Dito naman sa amin, kailangan natin ng yung sinabi dito, talagang mag-encourage ka talaga sa mga kapatiran na down dahil sa trabaho nila. Encourage sila sa pagsimba dahil sa nangyari sa buhay nila. Sabi ko, pagsubok lang yan. Huwag mo itolerate yun. Huwag yung alibay na ganyan. Hindi yan katakatal sa Panginoon. Ano na yan? Pagsubok lang yan. Pag malampasan mo na yan, yun. Maraming blessing mo. Kasi focus lang tayo sa pag-usip ng Panginoon.
Yun. Very always i-apply po natin pagiging open-minded po natin. Actually, may ginawa na ako diyang video about sa pagbibigay ng advice, pagtatanggap ng advice. Pag nag-advise tayo, huwag tayo maging, anong tawag doon, kay Marcos? Diktador. Once nag-advise tayo, okay, ito yung advice ko sa'yo, but may sarili kang pagpapasya. Now, ang pagpapasya mo isagawa mo muna, tapos kung once na napagtanto mo na yung pagpapasya mo ay namamali, saka mo i-apply yung advice ko. Doon mag-work ang advice ko sa'yo. So, ibig sabihin, yung karapatan ng kapwa natin, isasaalang-alang. Nandun na respeto. So, yun lang po. Ang ano naman po sa akin is to be a builder but not a breaker. Ang na-cover po natin is to be a builder for other people. Pero to be a builder for other people, you have to be a builder for yourself. Kasi pag sa sarili niyo pa lang po, breaker na kayo, what if dumamay pa ibang tao? Eh di mas mabilis po kayo nasisira. Ang sinasabi ko lang naman po is, pag may foundation na po kayo sa sarili niyo, mas malakas pa po ang paitatayo ng ibang tao. Hindi po tayo pwede maging breaker kasi may pake po tayo. Hindi lang po sa sarili natin, hindi sa iba't ibang tao. Ba't pa po tayo magbibuild? Pag wala ka naman po, pake. Kasi pag wala po kayong care for other people or love, katulad po ng empowered by love, is wala pong mabubuo dyan. Parang bumuo lang din po kayo ng bahay gamit ng bato-bato o kaya mga sticks. Hindi po matibay yan. Kaya kailangan sa sarili po tsaka sa ibang tao, compassionate po tayo, tsaka building. Bago nila i-close. Amen. Be a builder, not a breaker. Tapos unique. Yes, be a builder. Sa akin po kasi, sa buhay ko, lumaki ako na example ko sa sarili ko. Kasi lumaki ako na ako sa parents ko, sa family ko, medyo malayo. Kaya lumaki ako na tingin ko sa sarili ko is strong, independent. Kaya yung may ko sa sarili ko dati na anong pakialam ko dyan? Mga ganun, wala akong paki sa inyo. Kasi alam ko sa sarili ko, kung kaya mo, gagawin ko. May ganun ako dati kasi. So, praise God, nung lately, nung nandito na ako sa mga gawain, nare-realize ko na kailangan mo ang kapatiran. Kahit sa trabaho dati, hindi talaga ako lumalapit sa mga ibang, kung hindi nila ako lalapitan, hindi talaga dati. So, pinagsisikapan ko talaga na gano'n yung bagay. So, simula rin after nung nag-family rin ako, gano'n ang inan ako talaga sa mga anak ko. Marunong ko yung maging independent, kaya napapalo ko, nasisigawan, which is sumusubra. Kaya ang nasasaktan yung mother namin. Kasi yung mother namin kapaligtaran dun sa naging attitude ko nung early age ko, dahil yung mother namin mag-isa man sa amin na nagpalaki. And naiwalay pa ako. So lumaki ako sa construction, lumaki ako sa basta. Pero hindi naman sa masamang bagay. Lumaki ako sa naging independent class. So naging strong ang tawag nito, character. So praise God dahil napakaganda ng topic ngayon, be a builder, not a breaker. So sabi dito sa implications, God works is built faster and stronger when God's people work together. Divisions delay the work, but unity strengthens it. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Praise God po. Dahil may nano ako dati na may kasabihan na paano ba yun, yung united we stand,
divided way forward. So, naalala ko po yun na kailangan mo ang kapatiran sa atin sa pamumuhay natin bilang individual. So, napakalaking bagay na mayroong ganitong gawain. Nasa Middle East man tayo, lalong-lalo nasa Saudi. Kasi before Dubai and Kuwait, may mga panambahan na designated place talaga na pwede kang kahit anong basta nasa pagpupuri. Nandun lahat. May mga place talaga na isama rin natin sa prayer natin na nawa in the near future, magkaroon din ang Saudi ng ganun. So, mas malaya tayong makapagpuri. So, Magiging open na sa Okay, so- kaya nila yung Dubai. Kuya, amen. pwede pray natin yung Saudi kasi nakita ko sa news, para news kanina. Parang, Kaya na. hindi, yung Ang ganda makinig ng news kasi. Minsan kasi pagka sa tingnan din natin yung, lalo sa pag-sinishare din natin, tingnan din natin kung yung mga lumalabas ba sa Facebook, tawag nun, fact check. Yes, tingnan din natin, ipa-fact check din natin. FACT fact check siya. So, minsan kasi marami na ngayon, marami nang lumalabas na hindi rin totoo o paninira lang din. So, maganda rin po na natin. But the prayer is nandun pa rin naman. Wisdom ng Panginoon. sana hindi sila sasali, hindi totoo yun. So, by prayer naman na pinagkakaroon po ng Panginoon. So, yun po, praise God. Ano yung kanina? United we stand, divided we fall. So, may isa pang example dyan yung tawag niya namin, silang yung baga. Pag kayong baga mag-isa, namamatay. Isama mo siya sa maraming uling o baga. Sin like rock. Nagliliyan siya. So, ganun din po sa atin. So, praise God, sama-sama po tayo magtiro. Yun po. Amen. Kasi dapat talaga hindi na tayo nagsasalita eh. Sila pa lang, kumpleto na eh. Talaga namang nakaka-amaze ang Panginoon. No? Talagang hindi na kaya nga hindi na namin nilalagay yung schedule namin ni Pastor. Kasi kayo lang, sapat na eh. Kumbaga, kami naman yung nakikinig, kami naman yung natutunan. Kasi hindi naman lahat alam namin, di ba? May mga nalalampasan din. So, glory to God, nakita natin kung dahil yung naging foundation natin is yung Word of God, ay naging matatag. Katulad nga yung sabi ni aking anak na kung ikaw mismo, hindi mo kayang i-build yung sarili mo, hindi mo kaya by your own, it is by the Word of God. Yung kasama mo pa rin. Pag ang foundation po natin talaga, isang Panginoon, sigurado yung pagtayo ay matatag talaga. At yun nga, yung ating foundation dito is Word of God, no? At na-i-pray po ang bawat isa. At nakita naman natin, lalo na nung nangyari, nung nakabakasyon kami, talagang kami ni Pastor Bernard, bago matulog, talagang pinag-uusapan namin yung gawain dito. Natutuwa po kami sa sama-sama ninyo, collaborative work na sa Transpo, sa Paawi, sa basta. Tapos, eto nga, sabi ko pa nga kay Pastor Bernard, nakakatuwa kung si Kuya Honor, huwag mo lang kausapin kasi matigas talaga ang Bisaya ba, no? Pero yun nga lang kasi kung Sinsya na po. Opo. Bisaya talaga po. Pag hindi mo talaga siya kilala, pero pag makikita mo everyday, nakaka-encourage yung mga boss niya eh. Oo, hindi yung everyday lang na pinupost niya ng mga sa GC. Natutuwa talaga ako doon, boy. Sabi ko, napaka-simple, pero nakaka-encourage. Yung pagbati niya ng good morning, hindi siya nananawa kahit walang bumati. Tuloy-tuloy. Kasi isang bagay yun na nakaka-uplift sa umaga na may pumati, di ba? So yan, si Kuya Jomel, Auntie Mano, magpo-comment siya. Maliit na bagay, nakakatulong. Yun po yung mga nakikita natin, yung paghuhugas ni Kuya Ed, yung si Ate Dana, Ate Carol. Sabi kanina, paggabi ni Kuya Ver, busy-busy ka, check. Sabi niyo gano'n, gabi na, kasi pagkadating nag-work ka, pumasok kami kahapon, tapos pag-uwi,
dumiretso kami ng Batahan na Malengke. Tapos niluto ko na agad. Talagang hilong-hilo po ako sa init. Pero sige, tuloy sabi ni Kuya Bert, si Ate Dana, sabi niya, uwi naman daw ng 1. Okay lang, kasi pagduduta ako. Hindi launa naman, hindi mas mahirap yung trabaho niya kaysa sa akin. Ako nakaupo lang naman sa opisina, naka-aircon pa. Ako na lang kung kaya niya, pahinayin natin siya. Yung bang hindi mo ibibigay na lang at ibibigay, andun yung talagang makita mo yung malasakit. Pag nakita mo namang may mga nagluluto doon, di ba? Kesa naman hindi siya agad matapos, mag-offer tayo ng tulong. At syempre maganda din yung sasalita. Meron kasing tao na dapat mong gamitan ng medyo matigas. No? Kumbaga, give that person their dose of medicine. May mga taong ganun kasi. Parang sa Panginoon, di ba? Iba siyang manalita pagdating sa mga Pharisee. Kasi yun ang bagay na salita sa kanila. Kumbaga tayo po, bilang mga leader, merong mga taong kakausapin mo ng malumanay. Merong mga taong kailangan mo talagang magsabihan. At meron po talagang taong kailangan i-give up na. Okay? Kasi kung nakikita mong nakakasira talaga siya sa loob, huwag na po natin patagalin. No? Although gusto natin na lahat tayo manatili, maging strong yung relationship, walang aalis. Pero kung po yun ay patuloy talagang ayaw magpabago, eh i-release na natin. Kasi ang kaaway, sabi nila, bakit naman iglesia po, bakit may ganun? Asahan niyo po talagang meron. Kasi ito ang pumigyan ng kaaway. Talagang papasok. Yung pinag-aaralan natin, di ba? Sa Book of Jude, Book of 1 Timothy, 2 Timothy, 3 Timothy, Peter, yung mga Diyan po, no? Di ba yung magiging antichrist, yung babagsak ng simbahan, nasa loob ng iglesia. Kaya maingat po tayo, ha? Hindi po lahat ng nasa loob ng iglesia. Kasi minsan, yan ay padala ng kaaway. Kaya po totoong meron talagang magbabagsak, yung gano'n, no? Kaya maingat tayo, ha? Hindi po yung katabi natin, gano'n ng gano'n, papakinggan natin. Tabo pa lang ng tabo, pero pasok dito lang gusto. Okay? Ingat lang po tayo palagi. Maganda yon, no? Maging example tayo ng pag-build. Pero sa mga leader, asahan niyo po na talaga kung may review, no? Meron po, kasi yun po talaga ang role ng mga leader. Magpo-correct din talaga, mag-review talaga yan. But with love. Sabi, lagi pong bigla. Totoo nga, no? Maraming salamat po talaga. Nakita natin kung paano ang bawat isa naging kaparaanan ng pag-build. Meron po mga kapatid ng bakasyonan, muntik ng magsiwalaan. Pero nakita naman namin kung paano yung mga kapatiran din, silang nag-follow up, sila yung nag-build. Hindi na namin kailangan ni Pastor na ma-istorbo sa Pilipinas. Nakita namin, dito, kaya na po, kaya. So, ako, personal, ako'y tuwang-tuwa ko sa iglesia. Natutuwa ako sa ginagawa ng Panginoon sa iglesia. Last word po, nagsinan natin para makakain po tayo. Lahat ng sinabi ko ninyo, angkop na angkop sa iglesia. At gusto ko lang dagdagan kung ano yung nakita ko doon sa kwento ni Kuya Armando o si Nehemiah. Nung bumalik po si Nehemiah galing doon sa Persia, he was furious, kahit nagad po siya, sapagkat nakita niya yung kababayan niya, nasira na yung wall, pero walang ginagawa. They are all idle. Kung baka sa kesera-sera, kapag-upgrade, sira yung wall namin, okay lang kami, basta ang buhay namin, ito buhay namin, buhay mo yan. So wala silang pakialam. Kaya galit na galit si Nehemiah. Sapagkat napakadaming pagkakataon doon natin. Kasi nasa Persia siya ito nasa Israel Malaya kayong gawin na i-rebuild yung wall. Bakit hindi yung ginagawa? Because we don't care. Yun ang pinakano doon. Si Nehemiah, malaking prepare po niya. Kaya let us remember na madalas po lumalabas yung chismis. Kaya yung siksik. Sa mga idea dito. Yung wala akong ginagawa. Nung pagkakop ko, titigil tayo. Si Kuya Huloro, parang ano to, parang mga to. Naninilip na lang. Kasi idle walang ginagawa Kaya parang itong mga tao nito, iba? Parang yung nakaaway ni Nehemiah, idle din
Pero kung meron kang ginagawa sa church, busy ka, hindi mo masasilip yung ganung bagay. Yun ang kasi ang problema po natin. Mostly po, any churches po na napuntahan po natin, and even us, tingnan po yung kung sino po yung madalas na naninira at iglesia. Ito yung mga tao na kaupo lang, tinitingin na ganyan, na wala pa kayo sa ministry. Kaya nga, I will always call anyone, kung may ministry ka, mag-involve ka. At kung may ministry ka pa, huwag mong sabihin na ayos na ako. Magdagdag ka pa ng ministry. Kasi the more na nagdadagdag ka ng ministry, the more nagiging busy ka. Si Nehemiah is not only rebuilding the wall, he's also changing the character of the people. Kasi yun ang pinakaano niya eh. Kaya dapat tayo ma-involve tayo sa ganung bagay. Eh sabi nga doon sa Timothy, atong paliwanag po ito. Timothy 5:13. Besides that they learn to be idols. Idol walang ginagawa. Going about from house to house, and not only idols, but also gossip and busybodies. Yan yung mga kunyari, busy-busy ganyan. Pero hindi mo tayo busy. Dahil ang pinakano, iyan ang iiwasan po natin. Saying what they should not. Madalas na nagsasalita, supposed to be hindi na papakinggan sa kanila. Bakit po? Kasi nga walang ginagawa eh. So in order for them, no, babae man lalaki, na masabi may ginagawa, Pastora, nakakita mo ba yan si Ate Carol? Anong buhay niya ganyan? Kasi nga, gusto mo yung mangyari. Ang problema, yung gusto yung mangyari, sala pa. Mas sinisira pa yung kasi idol. Why not mag-involve tayo sa ministry? Katulad ni Kuya Ed, no? Magamat, nakikita natin siya, hindi siya nagkasagot. But definitely every Friday makikita po natin yan na talagang lagi naghuhugas. But I would like to encourage, huwag na tayo maghugas. Pagkat mag-involve tayo sa iba. Kung ano pa yung maitutulog po natin, huwag tayo mag-involve. Sapagkat mahalaga po, the more na nagiging busy po tayo, the more nawawala po yung pagiging chismoso po natin. At yung paninilip po natin sa bawat isa. Ulitin po natin, itong church na ito will be subject for criticism. Bakit ko po nasabi? We are going to 2 years. No? At napakalaki ng director nito. Ang dami umaattend ng mga bago. No? For me, it is not normal. It is really abnormal. So nakita ng kaawa yan. Dumadami yung Jesus na kay tayo. So what I shall do? Sisirain ko itong iglesia nito. Yun ang kanyang focus. But definitely, the more na nag-busy po tayo, katulad bukas, no? Nakakatuwa. Si Kuya Honorin, nagbanggit na naman siya. Meron daw binagaan. So, busy na naman tayo bukas. Not only for the fellowship, bilang-bilang. Hindi nagbigay na siya. Meron ako. May budget na. Sinabi ko na. Pero salamat po. Let us always focus and always busy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi that's the only time that we can counter yung pagiging idol. At alam po natin pagka po idol tayo, hindi na pagiging chismoso ang nagiging resulta po nito. Even yung paninira sa kapwa, even yung mga bagay na nakakasakit, kaya malaki yung words po natin na binagay po po natin. Napakuha po natin yan because of the idol. Huwag tayo maging idol. Maraming ministries sa Panginoon. Let us always, step up po tayo upang sa ganun mas lalo kung maging matatag itong iglesia natin. Siyempre po, salamat po. Amen. Ang talagang sagot ko kanina, nakalimutan ko kasi sobrang natutuwa ako sa mga, talagang nakikita ko sa iglesia nito. Ang talagang sagot ko po, ang number 1 na nakalimutan ko tuloy, ang number 1 na nagiging nakakapanakit tayo ng iba when we become self-righteous. Kapag yung palaging ang tingin mo sarili mo, perfect ka na. Okay? Kasi tingnan po natin yung prayer ni Nehemiah, ito po yun, ang sabi niya, let your ears be attentive and your eyes open to heart. The prayer your servant is praying before you day and night. For your servant, the people of Israel, I confess the sin we Israelites. No? Yung word na we, kasama siya dun sa nagkasala. Hindi niya sinabing, Lord, perfecto ako. Yung kasalanan ng mga Israelita, ng mga kababayan ko, patawarin ko, hindi. Ang sinabi niya, we. When you include yourself, na hindi ka perfecto, na ikaw ay hindi, hindi ka self-righteous, then meron kang pakialam. Kasi pagka dumating ka na sa punto na, tingnan mo na naman, mali na naman ginawa. Ikaw na lang na ikaw ang perfect. Lagi po yan. Tingnan nyo, ikaw ang magiging source ng palaging paglilitan. Ikaw ang source ng palaging,
criticism. O, ayan na naman, mali, ikaw na naman, ganyan na naman ang ginawa mo. Ito po yun. So, palagi po natin titingnan na we are not perfect. Tayo pong lahat dito, tayong lahat ay nasibran. Tayong lahat ay biyaya ng Panginoon. Kaya po tayo nakakapaglingkod. Kaya tayo pinupapala. Biyaya yan, hindi kagalingan natin. What po gano'n? Lagi tayong magkaroon ng humble, humility, at palagi pong makita natin muna, sabi nga ng anak ko, yung self-reflecting. Okay? So, maraming salamat. That's right. Tatlo. Halos every Friday natin. Yes, opo. Lord, I speak blessing bountifully sa kanyang buhay and increase him in the knowledge of your word, Panginoon. At sa ganung kaparaanan ay maging source siya, Panginoon, ng pagpapalang spiritual sa mga taong makakasalamuhan niya at sa mga taong kasamahan niya dito sa iglesia. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga answered prayer na tinanggap na namin. Lord, we know, ikaw po, Panginoon, na nagsabi, bago pa lang namin buksan ang aming mga labi, alam niyo na ang nilalaman ng aming mga puso. Yes, Lord. At ikaw ang Diyos na sumasagot ng amen at yes and amen, Lord God. Sa iyo, Panginoon, walang imposible. Kaya, Lord, magiging self-righteous kami at kami, Panginoon, ay magiging demanding sa iyo, Lord God. Ito po, Panginoon, ay hindi mo kalooban. Kundi, Panginoon, kami lumalapit ng mayroong pagbabaan ng loob at ng may confidence in the sa trono ng biyaya ng aming Panginoon, sapagkat yun po ang marapat. Ang lahat ng bagay ay pinagkatiwala namin sa iyo sapagkat ikaw ang source ng lahat ng bagay. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapag-focus sa iyo bilang author and finisher of our faith, Lord God, at hindi sa mga distraction na inilalagay ng kaaway sa buhay namin. Ano man ang mga problema, kabigatan, ano man ang ginagawa ng kaaway po upang ma-hamper, Panginoon, ang mga pagpapalang dapat namin tanggapin. Lord, help us to focus. Sapagkat ikaw ang nagsabi, wealth and health are in the house of the righteous. At ikaw din ang nagsabi, Panginoon, that blessing will overtake those people who are obedient sa iyo. Lord, tulungan mo kami maka-obey sa iyong mga salita. Pagkamat, Panginoon, sinasabi ng iba, ito'y mahirap. Lord, wala pong mahirap sa taong nag-o-obey, sa taong nagkitiwala sa iyo. Lalo na, Panginoon, kung ang ito-obey namin ay ang Diyos na makapangyarihan na tapat sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Lord, tiniklaim na namin ang katugunan sa mga prayer namin. Be it healing sa mga karamdaman, Lord, we claim healing in the name of Jesus. Amen. Because this is your character, you are our Jehovah Rapha. Lord, sa lahat, Panginoon, ang aming pangangailangan, ano man ang kakulangan sa aming pananalapi, material blessing, Panginoon. Lord, sa iyo namin din ito tinitiwala because you are the source of everything. You are our Jehovah Jireh, the God who provides, Lord God. Lord, you are rich. Kaya, Panginoon, sa iyo mapagpalang kamay namin, hihingin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Because you will supply all our needs according to your riches in Christ's glory. Lord, salamat po. Lord, anuman ang mga suliranin namin, emosyonal, Panginoon, ikaw din, Panginoon, ang siyang tumugon ng mga bagay dito. Lord, spiritually, higit lalo hinihiling namin kung paano kaya mo kami pagpalain ng mga physical, material na bagay, emosyonal, higit lalo, Panginoon, hinihiling namin yung spiritual na pagpapala. Sapagkat, Panginoon, when we build in the Word of God, in the Spirit, Panginoon, wala pong imposible sa bawat isa sa amin. Sapagkat ito ang sa aming pangahawakan na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa buhay namin. Ikaw ang Diyos na banal. Ikaw ang Diyos na tumutupad ng mga pangako. Salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala din po namin ang lahat ng mahal namin sa buhay. Narito man sa Riyadh o nandiyon sa ibang mga lugar, lalo na sa Pilipinas. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, lalo na ang aming mga mahal sa buhay. Lord, bless them, Panginoon. Guard them, guide them, convict them with your Holy Spirit, O Lord God. Ano man, Panginoon, ang ginagawa nila sa mga oras nito, let the strong conviction of the Holy Spirit be upon them na palagi nilang pinuhin gawin
ang tama, Panginoon. May nakakakita man o hindi, Lord. Let there be integrity sa bawat buhay ng mga mahal namin sa buhay, lalong-lalo na ng mga anak namin. Lord, ano pa man, Panginoon, ang mga desire namin sa puso namin at gayon din ang mga mahal namin sa buhay. Be them to them according to your will and purposes. Sapagkat alam namin, Ikaw ang Diyos na nagplano ng mabuting bagay sa amin, O Lord God. Ikaw ang Diyos na nag-umpisa ng mabuting bagay ay hindi titigil hanggat hindi ito nakukumpleto sa bawat buhay namin. Lord, all we have to do is to anchor our faith sa iyo, sapagkat alam namin Ikaw ang matibay, Panginoon, na buo, na hindi kami iiwanan at hindi kami pababayaan. Yes. All na iniisip mo para sa amin ay para sa aming kabutihan. And Lord, tiniklaim namin yung victory sa oras na ito. Tiniklaim namin yung pangako mo sa aming amang si Abraham ay pangako mo din sa amin. Lord, you are going to bless us bountifully and we will become a blessing to others. Our children will be mighty in the land, O Lord. Hallelujah. They will be head and never be the tail. Lord, kiniklaim din namin pagkamat, Panginoon, merong doubt minsan sa mga puso namin, but you said that we will never borrow, Panginoon. At kami po, Panginoon, ang siyang maglilend at magpapautang sapagkat yan ang pangako mo, yan ang portion namin. Kiniklaim po namin, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa anumang source of blessing na pinagkakaloob mo, yung mga trabaho namin, yung mga part-time namin. Lord, maraming salamat sapagkat sinusustain mo kami, O Lord, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat sa favor na ipinaparanas mo sa amin, favor from you at favor, Panginoon, sa mga taong nakakasalamuhan namin. Salamat, O Lord God. Lord, yung mga magulang namin, bigyan mo po, Panginoon, ang mahabang buhay. Sustain them, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay yung ma-enjoy nila yung long, satisfied life, O Lord God. At higit lalo, Panginoon, nilalapit po namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakatagpo ng kaligtasan mo. Lord, makita nila kung ano ang katotohanan sa iyong mga salita. Lord, sila man din, Panginoon, ay makaranas ng buhay na walang hanggan. Tanggapin ka bilang Diyos sa tagapagligtas. Nire-rebuke po namin, Panginoon, ang lahat ng mga unbelief, lahat, Panginoon, ng mga plano ng kaaway ay hindi mag-prosper sa bawat family namin in the mighty name of Jesus. And Lord, dinatalaga din namin ang iglesia nito. Ikaw ang aming pundasyon. Ikaw ang aming Panginoong, hallelujah, matibay na nasandigan, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang plano ng kaaway, hindi po ito magpo-prosper sa iglesia nito sapagkat ikaw ang Diyos ang siyang nagtayo ng iglesia. Salamat sa bawat kapatiran na nagiging katuwang namin upang maitaguyod ang iyong kingdom, ang iyong ministry. Salamat, Lord. Patuloy mo na pagpalain that the anointing, Panginoon, overflow sa iglesia nito. Amen. Hallelujah. At Lord, yung manifestation of the Holy Spirit, Panginoon, ang siyang makita. Makita yung love, yung unity, yung joy, yung peace, Panginoon, sa bawat isa. Let the fruit of the Holy Spirit be upon us, O God. Let the love, the joy, the peace, Panginoon, yung patience, yung goodness, yung kindness, yung faithfulness, yung grace, at maging, Panginoon, yung gentleness at yung self-control ay mapasa amin in the mighty name of Jesus. At alam po namin, pag ito ang makita, Panginoon, sa bawat buhay namin, mabibuild po ang iglesia nito, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo namin tinatalaga ang lahat ng bagay. Ano man ito, Panginoon, we will not doubt na ikaw ang kasama namin, ikaw ang aming kapatid. Sapagkat ikaw ang nangako, you will fight for us, Lord. Ano man ang problema ang nakaharap sa amin, alam namin, ikaw ang kasama namin. Nakaharapin ang lahat ng pagsubok na ito. And Lord, napakatibay mo. Sa iyo walang imposible. Kaya Lord, we claim that, O God, in the name of Jesus. Lord, salamat sa pagpapalang tatanggapin namin ngayon mamaya sa aming dinner, O Lord God. Ma-enjoy po namin ang sweet fellowship. At lahat ng pagpapalang ipinagkakadugo, ibinabalik po namin sa iyo, Lord God. Salamat sa bawat hapat kainan na lagi mong sinusustain, O Lord God. Nawa ang bawat family members namin, meron silang sapat na makakain sa bawat oras, O Lord. In Jesus' name. Bigyan mo po kami ng higit pa sa aming pangangailangan, katulad ng pangako mo sa Book of Corinthians, kung saan, Panginoon, magkakaroon pa kami ng opportunity na makatulong sa iba, O Lord God. Sapagkat ito ang plano mo na maging blessing kami sa iba, O Lord. Hallelujah. Tulungan mo kami na maging generous
at maging compassionate, O Lord God. Salamat, Panginoon, maging source of blessing kami, source kami, Panginoon, ng pag-build ng bawat isa at ng lahat ng relationship na meron kami, Lord. Salamat, Lord. Yung gawain namin bukas, ikaw po, Panginoon, ang siyang mamuna. Let your anointing overflow, O God, in Jesus' name. Sa lahat ng mga minister mo, alam namin ikaw ang tumawag, ikaw ang nagtalaga, at ikaw, Panginoon, ang siyang magsusustain sa bawat isa. Let the consecration of the Holy Spirit be upon each and every minister, O God, bukas sa gawain namin. Hallelujah. Lord, yung aming mensahero na si Kuya Manny, gamitin mo siya, Panginoon, boldly. Gamitin mo siya, Panginoon, humbly din, O God, in the name of Jesus. Let His word be a blessing. Kung ito ay may correction, but it still be a blessing, O God, sa bawat isang makakapakinig. Lord, bigyan mo siya ng boldness, bigyan mo siya ng courage, at bigyan mo siya ng presence of mind, Panginoon, ng confidence upang i-declare ang iyong mga salita. Lord, pagpapala po, Panginoon, ang siyang binibigkas namin sa buhay ni Kuya Manny. Hallelujah. Lord, patuloy mong gamitin si Kuya Manny at i-bless mo maging ang kanyang anak at ang kanyang buong sambahayan. Salamat, O Lord God. Lahat ng mga transport minister namin, Lord, hindi po madali ang transport minister. But then, Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy namin inaasahan na mag-iingat sa kanila. We charge the angels before them at hawiin, Panginoon, ang lahat ng mga inilagay ng kaaway para ma-hamper ang aming transport. Lord, we believe, Panginoon, na kasama mo ang mga transport ministers namin at ikaw ang siyang patuloy na magbibigay ng joy sa kanila sa kanilang mga ginagawa. Lord, salamat po to you, Panginoon. We give the glory, honor, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, bye-bye. God bless. God bless sa tanan. Ay,